So, matindi ngayon ang usapin mga sangkay sa kung sino talaga ang magiging Vice President ni VP Sara sa 2028. Mayroon Robin Padilla na nagpaparamdam na, mayroon ding Amy Marcos na medyo pakipot mga sangkay. Pero ito may ibinunyag si VP Sara Duterte. Alright guys, magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon. This is me once again. We are back dito sa ating YouTube channel. Okay, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, paki-check nyo po sa baba ng video na to. Sige nga po. Okay, check nyo po sa baba. Makikita nyo po dyan yung subscribe. Alright, nakita nyo na? Kung nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. Naklik na ba? May lalabas po dyan na bell. Pindutin nyo po yung bell. Pindutin nyo rin po yung all. Okay ba yon? Sige. Umpisa na po natin to. Ay, sa mga nanonood pala sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito kasi ang nangyari. Marami ang aplikante, na mga mapagkunwaring mga DDS kay VP Sara. Pero yung tanong dyan, gusto ba sila ni VP Sara? Ito, ewan ko kung anong klaseng to. Kasi sabi dito, confidential wedding tandem. Sabi dito. Oh, nga daw si Amy at Cheese, sabi po dito. Nga daw si Amy at Cheese. Kasi ang mga interesado dyan, si Amy, nagpapakipot lang, tapos si Cheese. Ngayon, ito kasi yung statement dito ni VP Sara sounds interesting po talaga. Bakit? Ito. Ayun ganyo. Ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Okay. Nakuha nyo ba yung punto ni Sara Duterte? May nililigawan daw siyang Vice President. May nililigawan. I don't think kaya ni Robin Padilla yon. Kasi, di ba, kung si Robin Padilla, kaya ba ni Robin Padilla yon? Malabo. Hirap na hirap nga siya maging senador eh. Pangalawa, how about Amy Marcos? Si Amy Marcos ba ang kanyang diligawan? Si Amy, kaya niya. Kahit pa sabihin natin na kinokontra niya yung kapatid niya, may kakayahan siya, Marcos yan eh. Pero ang punto kasi dito ni VP Sara, may nililigawan ako. So, ang ibig sabihin, kasi si Amy hindi na kailangan ligawan eh. Anong sabi ni Amy nakaraan? Ako, forever partner ako ni katandem ni VP Sara. Sunod-sunuran lang naman ako dyan. So, hindi kailangan ligawan. Kasi pag sinabi ligawan, kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang mapakilig para marinig niya ang matamis na oo. Correct? So, hindi si Amy yun. Now, sino yun? Si Chavit Singson nga ba? Kasi ito pakinggan, pag-aralan nyo yung kanyang statement dito. Ito lang ang sasabihin ko. Ito lang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Hindi pwedeng walang managot. So, may papanagutin talaga tungkol dito sa malalang korupsyon di umano sa Pilipinas. Ngayon, sino anong gagawin niya? Yung nire-recruit ko na Vice President, Yung nire-recruit. Kita nyo, mas malala pa nga po eh. Kaysa sa nililigawan. Kasi nire-recruit, para yan. Sumali ka sa grupo namin. Kumbaga, dito ka na sa amin. Mag-vice president ka sa akin. Nire-recruit. Sino? Si Chavit Singson nga ba? Si Cheese ka ba? Si Cheese, malabo eh. Involved eh. Si Chavit Singson, hindi ko lang sure kung ganun kabigat
kung ganun ba kakaya ni Chavit Singson kasi matanda na po yung tao, 'di ba? Nagkakaedad na eh. Kaya ba ni Chavit Singson papanagutin itong mga kung sino mang involved? Kasi ito pa ang mahirap diyan. Yung iba pang mga involved diyan, mga DDS. 'Di ba? Yung ibang mga involved, yung iba nga naki-DDS na lang. Paano nila pananagutin yun? Sila Cheese, sino pa ba? Si Jinggoy. Meron pa si Villanueva. Paano nila pananagutin yun? Sa Kongreso, madami. Doon sa mababang kapulungan. Mga sangkay. So, si Chavit Singson nga ba ang kukunin ni VP Sara as Vice President? Ayun ka natin to. Siya ang magpapanagot. Siya daw ang magpapanagot. Kumbaga, ang sabi ni VP Sara, ang punto niya dito, itong nire-recruit niyang magiging VP niya, may kakayahan. Nahabulin lahat ng mga korap, di umano. Well, ako naisip ko na, what if, sige, pagbigyan natin si VP Sara maging presidente. Sige nga, pagbigyan natin si Sara na maging presidente. Tingnan natin kung ano mangyayari. Kung magagawa niya nga ba yan. 'Di ba? Kung magagawa niyang papanagutin yung mga 'di ba? Yung mga involved. Kasi magkakaalaman yan eh. Minsan naisip ko yun, sumasagi sa isip ko. Kasi, what if nakaupo na si VP Sara, matingnan natin yung leadership niya. Kasi hindi po ito Davao. Hindi po ito katulad ng Davao na maliit lamang po na i-manage mo as a mayor. Pilipinas to eh. Naalala niyo yung sinabi ni former President Rodrigo Duterte? 3 to 6 months lang daw, tatrabahuin niya ang Pilipinas, lilinisin niya yung mga gumagamit ng mga pinagbabawal ng pulburon, yung mga mga mastermind. Pero umabot na po yung lampas na 1 taon na nga eh, wala pa rin. Nag-sorry si PRRD, sabi niya, hindi pala ganun kadali. Malala pala to. So, minsan, nasumagi sa isip ko, what if, ano natin si VP Sara dito, diba? Para magkaalaman talaga. Mamaya, mas malala pa pala yung maganap sa panahon niya. Di, at least, sasabihin ko, sabi ko sa inyo eh. O, diba? Sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Okay. Ngayon, ito pa. Meron po ditong medyo medyo ginilagyan lang po ng background music. Ang bagal daw pong sumagot. O ngayon, ito, tingnan po natin. Ano ang magiging solusyon ninyo kung sakaling kayo maging Pangulo sa issue ng korupsyon? Unang-una, ano talaga yan eh, yung kamay na bakal. Okay, nabanggit niya yung kamay na bakal. Very common yan kasi. Ang daling sabihin. Kamay na bakal. Sa mga nasa ilalim, Okay. hindi mo palalampasin. Kumbaga, pag merong ginawa, alis ka agad, palitan ka agad. Kumbaga, sibak agad. Ikaw, sibak agad. Yun ang problema din kapag kasibak lang eh. Hindi kulong eh. Yun ang kaibahan. Kasi si BBM ngayon, kapag may ginawa ka, maliban sa sibak, kulong ka. Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa. Hindi ganun. Pero, kung ganito lang talaga, kung magkakatotoo to, sinasabi niya, okay to. Yung, hindi na po aabot sa punto na mangungurap ng malaki, sibak agad. 'Di ba? Pag nakitaan ng mali, sibak agad. Kung magkakatotoo, ha? Diretso, one shot lang. One shot lang. Parang lang, Parang inuman lang, Ikaw may ginawa na pangungurakot, malis ka na dyan. Oh, ikaw. Tabi, ikaw nangungurakot ka, umalis ka dyan. Hindi pwedeng ganun lang eh. Dapat, ikaw na nangungurakot, alis ka na dyan, pananagutan mo to. Dapat ganun. Ganon. Hindi siya dapat patawarin, Hindi daw patatawarin. hindi siya dapat pinapabayaan, at hindi siya dapat na hindi pinapansin.
na kumbaga parang wala lang. Hindi ganoon ka ano si VP Sara lo sumagot sa mga question. Hindi siya ganoon kagaling. Hindi po tulad kay PRRD. Si PRRD direkta po 'yun yung salita niya. Abogado kasi abogado din naman si VP Sara pero medyo malayo po talaga ng tatay niya. Dapat pag merong nangyari, alis, palitan nyo yan. Parang ano lang kwentuhan lang sa ano naman nagtatagay. Si former President Duterte kasi ano siya. Ganito din po yung punto niya pero may sistema siyang sinasabi. Tapos inaano niya, may mga nababanggit siyang proseso, paano gagawin. Tapos magmumura, gano'n. Ganun ang ginagawa ni former President Rodrigo Duterte. Marunong talaga. So si VP Sara, hindi po natin alam. Unless maging presidente siya, hindi po natin malalaman kung ito mga sinasabi niya may sistemang maayos o talagang damputan lang, ganun. 'Di ba? Well, kayo, ano po ang inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po isang revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Pag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.